SG1 1206 AM, the future of AM radio. A member of the kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Yan, magandang hapon po mga katambay. Kayo nanonood at nakikinig sa inyong paboritong Tambayan sa hapon. Walang iba kundi ang Barangay 1206. Ako po si Charlie Manalo, ang katambay niyong laging nakasubaybay sa mga napapanahong ganap. At ako naman si Confi Manalo, ang katambay niyo ngayong na hindi naubusan ng balita. Kaya naman ngayong araw ay samahan niyo kami sa isa na namang makabuluhan at masayang usapan dito sa ating platuntunan. Pag-uusapan natin ang mga mahalagang balitang nangyari sa mga nakaraang araw. Kaya mga katambay, tutok lang at wag bibitaw dahil maya-maya lang bibig namin kayo ng mga barangay roundup, mga balitang dapat nyong malaman mula nung nakaraang Merkules hanggang sa kasalukuyang araw. Kaya mga katambay, kung gusto nyo pang mas makilala kami at makasama sa ating mga live shows, ay follow na kayo sa aming social media accounts. Like at follow na sa Facebook The One 1206 AM at mag-subscribe din sa aming YouTube channel at The One.1206 AM. At paki-like at follow na rin kami sa TikTok at The One 1206 AM. Paki-follow rin sa Instagram at The One 1206 AM. At syempre, pa sa mga hilig mag-tweet, yung mga sweet, nandyan din kami sa Twitter at The One 1206 AM. Kaya mga katambay, simulan na natin ang ating barangay roundup. Para sa ating unang headline nitong nakaraang Miyerkules, 175 billion Manila Bay Bridge to be completed by 2030. Matatapos sa taong 2030 ang konstruksyon ng Bataan Cavite Interlink Bridge na inaasahang magiging pinakamahabang tulay sa bansa ayon sa DPWH Secretary Manuel Bonoan. Kapag natapos ay bababa sa 45 minuto hanggang 5 mula sa 4.5 oras ang biyahe mula Mariveles Bataan patungo sa Nai Cavite. Bahagi ito ng Build Better More program ni Pangulong Marcos at magiging isa sa pinakamahabang Bay Bridge sa buong mundo. Pero sana may ano ng mga exit sa exit entry point sa kasi Cavite to Bataan diretso Diretso. Ambawa kung Manila ka lang, 'di ba? Ganun pa rin ang travel time mo. Hindi magabago kasi dadaka pa ng SLEX or ng Cavitex, diba ganun. Ito yung biyahe doon siguro mga 2 hanggang 3 oras minsan yan. Oo, natatandaan ko noon merong sumasakay ako dito merong ferry boat Manila Bay tapos Cavite, tapos Bataan sa Orion ang babae. Pero mahaba, mahaba rin mga 4 hours din ang biyahe ng ferry na yun. Pero ito, biro mo, Cavite to Bataan, 45 minutes. Diba? Malaking ginhawa to. Malaking ginhawa yun. Yun nga lang, kung galing ka ng Manila, dadaan ka muna ng ganun pa rin ang ruta mo, di mag-e-LX ka pa rin. Mm-hmm. At para naman sa ating ikalawang headline nitong nakaraang Huwebes, COA flags operational gaps in OVP programs but reaffirms financial statement accuracy. Binigyan ng Commission on Audit ng unmodified opinion ang financial statements ng Office of the Vice President na nangangahulugang wasto ang mga ulat pananalapi nito. Gayunpaman, binigyan ito ng 60 araw para ayusin ang mga lapsang operational sa mga programang Magnegosyo Taday at Pagbabago Campaign. Ayon sa OVP, sinimulan na nila ang mga reforma upang masiguro ang transparency at epektibong serbisyo publiko. Malinaw po ito, hindi po sinasabi ng COA na walang walang mismanagement ng pondo. Ang sabi niya po, yung presentation ng report ay maayos. Mm-hmm. Iba po 'yon, Iba po 'yon doon sa sinasabi na walang mali ay walang pagkukulang do sa paggastos ng pera. Ang ibig sabihin lang noon tama yung nila yung proseso. Mm-hmm. Kumbaga kung
ang proseso is ABC, sinunod nila yung ABC, pero hindi ibig sabihin ay tama si A, tama si B, at tama si C. Ito nga, merong dalawang programang nakita na medyo mayroong problema sa sa reporting o sa sa auditing, yung Magnegosyo Taday program at yung Pagbabago campaign program. At of course, hindi pa natin kasama diyan yung yung confidential funds. Yung mga sila Penedigues Piatos. Piato, sila Bacon, sila sibuyas, basta meron palengke, meron palengkeng listahan eh. Mm. At mga katambay, para naman sa ikatlong headline nitong nakaraang Biyernes, Marcos Trump to meet in US amid rising economic security stakes. Papunta si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Washington DC mula July 20 hanggang 22 para sa kauna-unahang bilateral meeting niya kay US President Donald Trump. Tatalakayin sa pagpupulong ang planong 20% taripa sa ilang Philippine exports, ang pagpapatibay ng ugnayang pangdepensa at ekonomiya. Ang pagbisitang ito ay nakikita ring estratehikong hakbang sa gitna ng tumitinding tensyon sa South China Sea at regional na geopolitika. Ito personal invitation ni US President Donald Trump kay Philippine President BBM. Take note po, si President Trump po ay nasa offensive kaugnay ng mga taripa o taxes sa mga produkto na iniimporta sa US. Ini-export sa US yung mga at tayo nga binigyan tayo ng nilapatan 20% tariff. So ang mag-suffer dito syempre yung ating mga export ng mga produkto na export sa US. Pero nakaano pa rin tayo sa US, 'di ba? Syempre yun yung nakasanayan karamihan sa atin. Pero on the contrary, yung binabanatan natin yung China, inaatake natin ganito, nagpatupad naman po ng zero tariff sa 53 African countries na may diplomatic tayo sa kanila. Pero sana mas maging fruitful yung meeting ni PBBM kay Donald Trump, kasi nung unang bugso ng taripa 17% lang ay pinato sa Pilipinas ngayon 20% na kasama ng Vietnam at 8 iba pang bansa. Sana sa sa negotiation nila sa Washington itong July 20 o next week na to, mas maibalik sa 17% or kung kaya pa nga sana mas kailan pa yung biyahe niya? Kailan? July 20 to 22. Yun, next week na to. At para naman sa ating ikalimang headline itong nakaraang linggo, Duterte's counsel comments on prosecution's evidence. Ayon kay Attorney Nicholas Kaufman, abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, walang malalaking sorpresa sa mga ebidensyang inilahad ng prosecution sa ICC. Aniya, kasalukuyang sinusuri ng kaniyang team ang mahigit na 2,300 dokumentong isinumite ng prosecutor noong July 1 to 4. Tumanggi si Kaufman na ibukas ang reaksyon ni Duterte at ng mga depensa nito pero tiniyak niya na maingat nilang tinitignan ang mga ebidensya. Wala naman po talaga malaking sorpresa dyan at walang magugulat, dahil lahat naman tao alam nung ano nangyari noon At saka inamin niya na yan. Inamin niya mismo si dating Pangulong Duterte, inaamin niya pinapatay, ganyan, di ba? Meron siya mga ganitong announcement. In fact, tinuturo pa nga niya si Senator Bato na siya yung DDS Diba? So, at ginamit ng prosecution sa evidence. All over the social media yan. So sino masusurpresa? Wala naman susurpresa. Yun siguro kailangan niya magsalita dahil ang laki. Ang laki ng bayad sa kanya, 115 million. At para naman sa ika-6 na headline nitong Lunes, Gomez takes oath as Marcos Jr.'s 5th PCO chief. Dave Gomez nanumpa bilang bagong communication secretary sa ilalim ng Marcos administration. Ang panglima sa posisyon, ito sa loob ng 2 taon. Tiniyak ni Gomez na itutulak niya ang paghasa publiko ng mga programa at polisiya ng administrasyon habang iwas sa mga isyong politikal. Kasabay din niyang nanumpa si Atty. Sharon Garin bilang bagong kalihim ng Department of Energy. Ang update ito, kanina hiningi ni Secretary Gomez sa lahat ng mga political appointees under his office
na magsumite ng ng kanilang Courtesy resignation. Ano naman to expected naman to syempre kada upo ng bagong namumuno sa isang ahensya, syempre gusto niya yung sarili niyang team. At sana mas maging we wish Secretary Dave Gomez all the luck na sana ngayon mas maging maayos yung komunikasyon ng PCO sa kasi publiko. Siya na yung panglima and we still have a little less than 3 years, no? 2.5 years na lang. At yun. At para naman sa headline nitong araw na to. Siyempre si Energy Secretary Sharon Garin, no? Yun. Sa energy. We wish you luck. At ngayong araw naman, whistleblower alleges link between missing Sabongeros and Duterte's drug war. Si Totoy Patidongan o whistleblower sa kaso ng 34 na missing Sabongero ay ibinunyag na konektado ang ilang pulis sa drug war operations noong Duterte administration. Kasama sa kanyang isinampang reklamo ang 12 pulis kabilang sina Lieutenant Colonel Ryan J. Orapa at Colonel Jacinto Malinaw Jr. na umano'y sangkot sa kidnap kontrata at pagpatay. Nanawagan ang mga pamilya at grupo ng sa isang malaya at transparenting at malinis na investigasyon habang patuloy ang nagpis sa misteryo ng naglaho sa likod ng sabong. Grabe to. Lakas ng loob ngayon. Lumantad na po lumantad na yun si Totoy Patidongan kasi dati 'di ba pag lumabas siya blurred pa yung mukha eh. Ngayon talagang lantaran na. Pinakita na yung mukha niya. At bukod sa dalawang colonels na to, meron pa siyang mga general na pinangalanan na involved din, no? At sinasabi niya yung itong mga key players ng pagkidnap sa mga Sabongero involved din sa drug war ni yung EJ case during the drug war. Siguro dapat mailatag yun na maayos yan kasi parang ako sa ngayon syempre parang ako titingin lang personal ko to parang ang hirap pang i-lugar, no, i-connect, i-link, no, sa EJK kasi ay sa drug war. Although syempre yung sa sabong andali silipin kasi sa sabong po talaga marami pong daya diyan, no. Kaya ito ang sasabi dito na kaya pinatay itong mga to kasi nagpasok ng mga chopping manok. Kanina nagpahayag din si SOJ Remulla na sabi niya ina-expect nila na ilan sa mga mahuhukay na boto dun sa Taal Lake ay baka yung mga biktima ng drug war kasi 'di ba kung matatandaan natin panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte nung nilegalize yung isabong nagkalat sa 'di ba nagkalat nga sa yung mga sabong outlet lalo yung Paymaster ba 'yon? Kaya nga pati bata nakakataya diyan kasi online lang 'yan eh. Tapos nagtayo sila ng mga outlets. Kung saan pwede ka rin tumaya bukod sa online, pwede ka pang tumaya sa outlet, manonood ka, merong TV screen. Pero yun nga, in fairness naman sa Pangulong Rodrigo Duterte ay siya rin naman ang nagtanggal niyan. Pero yun nga. Pero lagi nakalatag na infrastructure so hindi na masawata yan. Hanggang ngayon tuloy-tuloy pa rin kasi nakalatag na yan eh. So, yun, baka nga merong katotohanan kasi insider si Totoy siya direktang magkakilala sila, 'di ba? Hindi naman dito lang ni Atong Ang na hindi niya magkakilala. In fact, sabi niya tao niya at ini-extort nga siya, 'di ba? Sabi niya ng 300 million pesos para manahimik. Okay. Anyways, yun po ang ating mga headline, no? Itong buong isang linggo mula nung Merkules nung isang linggo hanggang ngayong araw ng Martes. Actually, ngayong araw maraming malalaking balita. Marami. Ngayon, isabit na rin yung proposed budget for 2026 sa 6.7 in time to para sa pag-open ng 20th Congress. Okay, mamaya po, no? Magbabalik po tayo para sa usapang road safety naman kasama si Manong Jo sa ating Senior R. Wag kayong aalis, babalik po kami dito sa ating tambayan sa Barangay 1206. Wag po kayong aalis mga katambay, dito lang sa tambayan sa Barangay 1206 AM.
Looking to level up your brand? Advertise with us, where everything you need are rolled into one. All in one. Into one. From news, entertainment, to music, all in the mix. The 1206 AM is your partner in reaching real people with real impact. For inquiries, send us an email at logansrunprod@gmail.com or get in touch with us at 02-7001-3053. The 1206 AM, the future of AM radio. Nagbabalik po ang ating barangay. Nagbabalik po ang ating barangay 1206. At sa puntong ito, pag-usapan natin ang road safety kasama si June Estalio, Director po for Road Safety Initiatives and Special Projects. Pasok, Manong Joe. Magandang araw po sa inyo mga ka-senior. Muli, ito po ang inyong lingkod, si Manong Joe, at welcome sa isa uling makabuluhang edisyon ng Senior Hour kasama si Manong Joe. Ang karsada ay lugar ng disiplina at pag-iingat. Noong May 1, isang multi-vehicle collision sa NLEX sa Tarlac ang kumitil ng 10 buhay at nasugatan ang 37 na katao. Isang bus naman ang nawalan ng kontrol at sumalpok sa pila ng mga sasakyan. Nasundan pa ito ng isang insidente sa NAIA kung saan ang isang SUV ay bumangga sa airport ramp na ikinasawi ng 2 tao, kabilang ang isang bata. Ayon sa DOH noong nakaraang taon, 12,000 na Pilipino every year ang namamatay dahil sa road crash. Kabilang na rito ang mga pedestrian na nababangga habang tumatawid o mga kasangkot sa aksidente na may kinalaman sa sasakyan, motorsiklo o bisikleta. Lahat tayo ay vulnerable road users, lalo na tayong mga seniors na maaring may iniinda na karamdaman at mabagal na kumilos. At kung papansinin ninyo dumadami na rin ang mga ulat ng mga nasasagasaan o na-aksidenteng matanda. Kaya naman ang tanong, paano ba makakaiwas ang mga seniors tulad natin sa road accidents? Lalo na ang mga naglalakad, nagko-commute o yung patuloy pa rin na nagmamaneho. Sasagutin natin yan kasama ang isang eksperto sa larangan ng kaligtasan sa kalsada, ang Director for Road Safety Initiatives and Special Projects ng Philippine Advocates for Road Safety, si Sir June Estalio. Sir June, magandang araw po sa inyo. Magandang hapon, Mang Joe, at salamat sa pagkakataon na binibigay niyo sa amin. Maraming salamat sa pagkakataon. Sir June, ano po yung karaniwang cause o sanhi ng road accident na kinasasangkutan na matatanda? Ganito. Bilang pedestrian ho at saka motorist. Okay, sige. Ganito yan, Mang Joe, no? Yung kabilang ang mga senior citizen natin dun sa vulnerable sector na nai-involve o nagiging kadalasan na nagiging biktima ng road crash incident. Ang mataas na porsyento ng mga biktima ay yung mga edad na 5 taon hanggang 15. At yung edad naman ng mga seniors, yun din, kabilang din sila sa pangalawang nagiging biktima ng mga road crash incidents. Marami pa rin sa ating mga seniors kasi ang naglalakad papuntang palengke, simbahan, health center. Ano po ang dapat nilang tandaan para maging ligtas naman sila? Sige, Manjo, dalawang klase ang tinitignan natin kapag senior ang mga nagiging biktima, no? Maring sila ay isang pedestrian o yung tinatawag nating road users, at minsan naman sila yung motorista o mismong nagmamaneho. Pero unahin natin ang pagiging pedestrian.
Yun, ang pagiging pedestrian ng isang senior citizen o yung mga matanda, varying ito. No? Minsan merong tayong may edad na pero maganda pa ang kanyang kakayahan na ating mga lansangan sa tinatawag nating alternative mobility. Yung lalakad, yung iba nagbibisikleta. Ayun ang mga pinopromote ng mga alternative mobility. Pero malaki ding bahagi ng ating numero na yung mga senior, yun yung mga walang kakayahan na minsan nahihirapan because of restrictive mobility nila. At kadalasan, meron silang impairment sa kanilang pandinig at saka ang vision. At ang mga other age-related impairment, katulad ng yung hirap na maglakad, minsan may aid ng mga tungkod o isang gabay na pwede nilang gamitin habang naglalakad. Ngayon, para makaiwas, unang-una, pagka whether araw o gabi, mahalaga sa isang pedestrian na may edad na maging visible siya. Huwag magsusuot ng madilim na uputan. Kailangan nare-recognize niya ang kanyang mga lakaran, ang mga way. Kasi mapanganib din na matalisod siya o madapa siya sa gilid ng ating kakalsadahan. Lalo na yung tabi na halos dikit na sa ginagamit ng sasakyan at saka ang ginagamit ng ating tao. Ngayon, mahalaga lang kung gumagamit siya ng crosswalk o yung tatawid siya, may mga pedestrian lane, bago siya tumawid, yung iba, maging visible ka sa driver. You establish an eye-to-eye contact, itaas mo ang kamay mo, para may visual confirmation ka dun sa driver, lalo na kung malaking sasakyan, na natatanaw ka at nababasa ang intention mo kung tatawid ka o meron kang hihinto ka lang muna sa gilid ng isang pedestrian crossing. Ang malungkot nga lang minsan, dahil may mga pedestrian o yung mga tinatawag natin catwalk, minsan matataas na nahihirapan ang ating mga senior citizen na pumanik pa doon. Kaya ang nangyayari, napipilitang tumawid sa mga lansangan na kahit na hindi napakanganib. Yan. Alam niyo Sir Jun, isa pang sabihin ko ng tricky, no? Yung mga seniors na gusto pa rin magmaneho kahit na 70, 75 years old. Pero hindi ba medyo delikado na yon? Pwede nyo ba payuhan yung mga 70-year-old, yung mga medyo medium seniors ba tawag doon? Na gusto pa rin mag-drive pero kumbaga hindi na as equipped doon sa mga mas bata-batang nagmamaneho. Dito sa atin, sa under Philippine setting, walang tinatakda din ang batas kung edad. Basta nakakapasa sa isang medical check-up, sa screening ng LTO, pag magpaparenew ng lisensya or mag-a-apply ng panibagong lisensya, ginagrant sila ng lisensya kahit na alam natin na ang isang senior citizen, number 1, impaired ang kanyang hearing at saka ang kanyang vision. At saka ang kanyang reaction time ay mabagal na. Then ang pinaka isang issue dyan ay yung cognitive decline. Minsan ang senior, nakakalimutan na kung saan pupunta, saan kanto biliko. Hindi na natatandaan ng mga tamang direksyon sa patutunguhan. Kaya minsan nagde-depend pa nga sa mga gadget, sa mga device na isang violation din sa pagmamaneho ng isang senior. Ang huling tanong ko, Sir Jun, ano sa tingin mo ang pwede nating ihikayat sa mga decision makers, whether legislators, LGUs, kung papaano pa natin pwedeng gawing safe, pedestrian-friendly, roadworthy friendly yung kapakanan ng mga senior citizens? Alam nyo, Manong Jo, yung marami na rin tayong batas trapiko na pinag-aaralan, no? At ang ating mga policy maker naman na nakikita yan. Pero ang kakulangan siguro natin, aside from education, yung enforcement. Pagdating din sa enforcement kasi, karamihan din ng motorista, hindi go-observe, lalo na pagka walang presence ng isang traffic enforcer, papasok sa one-way, magle-left turn o mag-u-turn kahit na bawal. At doon minsan na nagiging sanhi ng mga sakuna o yung mga road crash.
Para sa mga senior naman, dapat kabisado niya yan at hindi dapat siya ang mag-violate. Dapat maging example siya. At kung maaari, i-practice niya pa rin yung pagiging defensive driving niya, defensive driver, para makaiwas siya. Kung merong medyo mainit ang dyan, palagpasin niya na at huwag niya nang pansinin. Huwag niyang igiit na pagiging senior ay lagi kang pagbibigyan. Hindi ganun ang behavior dapat ng mga senior. Yung senior kasi lagi, pagka nakita ng senior, minsan siya pa ang galit. No? Yung pala siya ang pagkakamali. So June, your last words sa ating mga seniors na nanonood ngayong araw. Ito lang ang paalala namin sa mga senior, no? Kung meron kayong minsan mga nakikita ko minsan yung mga grupo ng mga nag-retire na at saka mga magkaroon kayo ng session at mag-imbita kayo ng speaker na nagle-lecture sa inyo tungkol sa road safety at maaring siguro may mga bagong inputs na pwede nyong matutunan. Magbuo kayo ng isang parang klase na makakatulong yun sa inyo. At aside dun sa mga pagbabasa o pagpapamiliarize sa mga traffic regulation na bago, no? Pero alam natin yan, sa experience ng isang senior citizen, mahaba na rin ng kanyang karanasan, naging familiar siya sa mga traffic rules, pero marami rin bagong mga lalo na yung ating road environment ngayon ay napaka-challenging. Paiba-iba. Lalo na ang size ng karsada hindi na ma-accommodate ang laki ng population ng vehicle at saka motorcycle. Kaya yun ang hamon ngayon sa mga seniors na nagdadrive. Na noon nagdadrive tayo, makita natin malinis ang karsada. Pero ngayon talagang makikipagbardago lang ka sa mga ibang motorista. Yun lang ang masasabi. Kung hindi na kayang magmaneho, huwag nang ipilit. Maghahanap na lang ng mga alternative na mobility. So mga ka-senior, nagpaalala na si Sir June, kung hindi na natin kailangan magmaneho, wag na tayong magmaneho. Siguro maglambing na lang tayo sa mga anak natin na pang-grab. Tama ba, Sir June? O kaya pan-taxi. Kung ang mata natin, pagdinig natin, yung ability natin to respond during crisis and emergency medyo compromised na. Medyo may edad na talaga tayo, wag na siguro tayo magmaneho. Ang unang-una, baka masaktan tayo, mismo tayo, o may masaktan tayong iba. Marami naman tayo sa June na nababalitaan na ganyan. So with that, maraming salamat Sir June Estalio for your words of wisdom. Hopefully yung mga seniors natin ay patuloy na pangalagaan ang kanilang sarili, sundan ang road safety at maging ligtas sa araw-araw. Maraming salamat po, sir, at mabuhay kayo. God bless. Maraming salamat din, Manang Diyos, sa inyong programa. Maraming salamat po, Sir June, sa mahalagang impormasyon iyong binahagi. Alam po ninyo, napapanahon at kailangan talaga nating mga ka-senior na maintindihan kung bakit kailangan ang road safety. Dapat hindi hadlang ang edad natin sa pagiging ligtas. At tayong mga may edad na kailangan, number 1, doble ingat, number 2, doble disiplina. Huwag tayong mahiyang humingi ng tulong. Pagtatawid tayo, sumunod tayo sa batas trapiko. At kung tayo ay pinalad na nagmamaneho pa tulad ng inyong likod, siguraduhin natin nasa kondisyon ang ating katawan at isipan. Kaligtasan muna bago mag-isip ng lakad o biyahe. Hanggang sa susunod na episode, ako po si Manong Joe na laging nagpapaalala sa bawat hakbang, sa bawat biyahe, piliin natin ang kaligtasan. Lagi tayong maging listo. Ingat lagi, mga mahal kong ka-senior. At huwag pong kalimutang i-share ang episode na ito sa inyong pamilya at kaibigan. Balik sa inyo, mga katambay. Mga kadiwan, ang pinaka-inaabangang programa sa radyo ng Bagong Pilipinas, ang Kalugan, kalugan,
kasama ang nag-iisang pangtanggaluhumay na walang kapantay! Kaka Mark Logan! At syempre, kasama sina DJ Gabby at DJ Melody na laging game sa tawanan. Simula ng umaga na may tawa, kwento at kulitan. Makisaya tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga sa radyo ng Bagong Pilipinas. The 1206 AM, the future of AM radio. Kalogan, 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 kalogan. You're tuned in to the hottest mix on air and on screen. This is Decades of Sound, from classics to now, with your DJ, the one and only DJ Sting. Think I better dance now. It's live. It's in the mix. Monday to Friday, 6:30 to 8 p.m. You're gonna feel this only on the 1206 AM, the future of AM radio. Get in the vibe. Okay. Maraming salamat, Manong Joe. No? Yeah, salamat, Ayun, Manong very, Joe. ano yun, educational, nakaka-enlightening yun. Ayun, nagbabalik po ang Pawitong Tambayan dito sa Barangay 1206. At ngayong hapon po, pag-uusap natin isang mainit na issue. No? Yung Supreme, issue. yung Supreme Court order, no? Kaugnay ng impeachment. Ang daming hindi ko naman, ito, kasi di man tayo eksperto, hindi tayo abogado, hindi tayo, so, mas maganda siguro manggaling to sa isang abogado na, congressman pa. O nga, nakakainis na at nakakabahala yung nangyayari niya sa sa impeachment na parang talagang ayaw galawin eh. Ako sa ayaw musad. Marami marami ko pagdaan ng impeachment, pero dalawa lang nagproceed ng gusto, no. Yung kay dati Pangulong Erap at yung kay Chief Justice Colonna. Kasi iba hindi naman natutuloy hanggang sa Congress lang na agad. Pero ito yung dalawa. Pero wala pong ganitong walang ganitong President na i-file na isabit na yung yung articles of impeachment. Ayaw actionan at yung unang hearing nila is is motion to dismiss to remand at nanggaling yung motion sa mismo sa mga ngayon senator judges. Patagalin, hindi tawagin natin si Bicol Saro Representative Terry Redon. Magandang gabi, Congressman Redon. Kong. Ay, Magandang hapon. magandang gabi. Maraming salamat sa pag-imbita. Ay, salamat, pinaunlakan mo kami, no. Kasi may bago although maraming issues sa dito sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito yung pinakabago yung sa Supreme Court order na hinihinga ng detalye, no, yung House of Representatives kaugnay ng impeachment complaint. Ano ba take natin dito? Enlighten kami, Kong. Well, syempre, alam po ninyo, ginagalang po natin yung Supreme Court order, no. I'm quite certain yung pong Kongreso ay magsusumiti po ng mga impormasyon na hinihingi ng Korte Suprema dito sa usapin po ng detalye nito pong filing. Nung pong first, second, third at fourth impeachment complaint. Pero kailangan ho natin maglinaw. Ang totoo naman po talaga, ang reckoning impeachment complaint ay wala pong iba kundi yung fourth impeachment complaint. Ito pong final ng 215 po ng mga kongresista directly with the Secretary General at na-transmit po sa Senado. So, yan po ang reckoning impeachment complaint. Diyan po nag-kick in yung pong 1-year bar rule, no? Hindi po ito nag-kick in dun sa unang tatlo. Kasi po, ang requirement po sa ilalim po ng jurisprudence ng Gutierrez at ng Francisco ay hindi lang po yung filing ng complaint, no, kundi actual referral to the House Committee on Justice for action, no. So, wala pong nangyaring ganyan sa una, pangalawa at pangatlong complaint. Meron lang pong filing
pero wala pong referral to the House Committee on Justice for action. So, hindi po nagkikick in yung pong 1-year bar rule dito po sa tatlong nauna na impeachment complaint. Malinaw naman to no, na nakita naman ng lahat kung paano nag-proceed yung impeachment complaint So, kailangan to ba yun? Kailangan ba hinga ng detalye yung yung House paano niya na-file yung yung impeachment complaint? Well, very important po na alam po ninyo talaga na daanan po natin yung proseso, no? So, ibig sabihin, kung gusto pong gawin talaga ng Korte Suprema yan, malaya naman po silang gawin. Pero, yan po yung maliit na window para sa Korte Suprema na pag-aralan kung tama ba yung forma po ng filing, no? Pero, kumpiyansa naman ho ang Kongreso dito sa usapin po na ito na lahat po ng reglamento sa ilalim ng Francisco, sa ilalim ng Gutierrez, ay finalo po nitong fourth impeachment complaint. No? Wala pong linabag ang Kongreso dito at dahil wala po siyang linabag, ang pagtingin nga natin dapat mabasura na po itong mga complaint na ito in the soonest time para wala na hong dahilan talaga ang Senado na patagalin pa ho ang Senate impeachment trial. Ayun, yung kaugnay nung wag nang patagalin, no? So, wala naman pong kautusan at wala tong kumbaga, walang epekto yung Supreme Court order para po i-delay o ma-delay pa yung pag-usad ng impeachment complaint sa Senado. Ay, wala ho talaga. Ang totoo, wala hong temporary restraining order. So, ibig sabihin, hindi ho pwedeng gawing dahilan po ng mga senador. Ito pong pending Supreme Court deliberations para itali na naman po nila ang kanilang sariling mga kamay dito po sa pagpupursige at pagtutuloy nito po nga impeachment po na ito. Wala pong tiyero at ang pagtingin natin dito, hindi magkakaroon ng tiyero kasi pagka nagka-tiyero, parang nakikialam na ho talaga ang Korte Suprema dito sa exclusive power ng House to file an impeachment complaint at exclusive power po ng Senado to try and decide the impeachment complaint. Yun nga kung diba, nabanggit nyo na wala dapat impact yung recent Supreme Court order sa House of Representatives na magbigay ng detalye. Pero ang nangyayari kasi nagagamit siya ng kampo ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang mga counsel sa Senado, yung mga senator judges na to delay yung pagsimula nung trial ng impeachment trial. So ano yung pwedeng gawin ng Kongreso on your end para ma-compel yung Senado to start the trial? Well, ang naman po talaga ay very important po itong pagtugon talaga ng Senado dito po sa kanila pong mandato. Ibig sabihin, ayaw din naman ho nating pwersahin yung Senado na gawin po nila ang kanilang constitutional mandate. Baka sabihin ho nila parang nakikialam na masyadong Kongreso sa poder ho ng Senado. Pero again, ang magagawa natin talaga ipaalala sa kanila bawat araw, bawat linggo, bawat buwan na ang kanila pong obligasyon sa ilalim po ng konstitusyon, sa ilalim po ng kanilang mismong Senate impeachment rules ay ito pong i-try, decide, convict, or acquit. Ito pong si Vice President Sara Duterte, wala pong nakalagay doon na obligasyon para mag-motion to dismiss na hindi po tayo magkaroon ng full-blown trial sa usapin po na ito. Siguro kung mayroon pong resolution na dapat i-file yung i-define yung forthwith. Ang totoo, pwede hong mangyari yun. Bahala ho ang Senado o Kongreso man ang ibig sabihin nila di sa forthwith kasi parang hindi na pala immediately ang actual na kahulugan. Nito pong salitang forthwith parang ilang buwan ang pinag-uusapan na po nating actual na kahulugan as far as the Senate is concerned. Kung linawin ko lang nag-assume na yung members ng 20th Congress, both houses nung June 30, tanghaling June 30. Pero yung first session ng Kongreso, ng 20th Congress, ay magsisimula pa sa SONA sa July 28. Oo, tama. Siyempre, pagpapasyahan muna roon kung sino po ang magiging House Speaker, sino po magiging Senate President. Basically, yung liderato ho ng dalawang mga kapulungan ay pagpapasyahan sino ho yung magiging komite.
sooner or later, mapagdidesisyonan din ho kung sino ho yung magiging prosecution panel na talaga po magre-report sa Senado na handa sila at willing po sila na ipagpatuloy ito pong trial po ni Vice President Sara Duterte. So, kailangan po nating intayin pa yung magbukas yung session bago po magsimula yung trial. Oo, antayin po talaga natin. Yan po talaga yung isa sa mga talagang mahalagang reglamento, no? Talagang mag-aantay tayo sa pagbubukas. Yan din naman actually yung inaantay din po ng Senado, no? Para po talaga formal na mabuksan. Kasi pagka wala pa ho tayong Senate President under the 20th Congress, hindi wala pa rin hong mag-preside sa actual, no? Nito po nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yun nga po, naalala ko lang noon, kasi nung impeachment ni silang Chief Justice Corona, di ba, kasama yung Supreme Court Chief Justice doon, di ba? Kasama ba? Hindi, kaya yata yung kay Erap yata yung kasama si Chief pagka ho Justice Chief Justice ay ang presidente ng Pilipinas ang pong linilitis ng impeachment. Pero pagka ho hindi Pangulo ng Pilipinas, ang Senate President po ang nagiging presiding officer. So hindi po andito si Chief Justice ngayon, hindi kailangan umupo. Opo, hindi po siya kailangan. Actually, may mga nananawagan na dapat yung Chief Justice daw po dahil parang ang makikinabang daw kasi direkta ay ang Vice President. You know, may mga ganyang mga paliwanag, no? Parang basically halos magkakambal daw ang pagiging Pangulo at pagiging Vice Presidente. Pero wala din naman masyadong nakuhang suporta yung ganyan pong parang legal na opinion ng isang abogado. Kasi kung sakali po mako-convict, no, si BP Sara, ang ipapalit po sa kanya ay manggagaling sa Senado. Hindi po necessary hindi necessarily ng Senate President po yung magiging... Hindi po na Senate President pero galing Senado, di ba? Di po ba? Manggagaling po sa parehong kapulungan. Ang Pangulo ng Pilipinas po ay magpapasya kung mula sa Kongreso o mula sa Senado po yung papalit po na Vice Presidente. Ganun lang. Kasi nung naalala ko nung kay Pangulong Erap dati, ang inappoint ni dati Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo si Senator Gingona. Tama po yun. So, basically, nakalagay po sa ating konstitusyon, pwede pong pumili na sino mga miyembro ng Kongreso at Senado ang atin pong Pangulo. Kung follow pa lang sa yung sa resolution, diba? May mga ilang senator judges na file na ng resolution, no, to dismiss yung impeachment case, no, laban kay kay Vice President Sara Duterte. And then merong mga pronouncement yung ilang senador pa na sabi nila, lalo si Senator Cayetano, na pwedeng i-dismiss yan ng Kongreso, ng Senado. Kaya lang is not suggesting it, ba sabi niya pwede. Ngayon kung sakaling wag naman sana na kasi they have the numbers Opo. Kung sakaling they decide to the Senate decides to dismiss the impeachment case without a trial. Sa tingin nyo makakarating sa Senado, sa Supreme Court itong kasong ito? Will you appeal, will Congress appeal to the before the Supreme Court yung decision nila? Ako tingin ko po, po talaga yan, pagka dinismiss nila, pupunta ho talagang Korte Suprema yan. Kasi babalikan ho talaga natin, ano ba ang sinasabi ng konstitusyon? Ang sinasabi ng konstitusyon ay to try and decide. Pag nasa lamesa na ho ng Senado ang impeachment case, ang kanila po obligasyon sa ilalim ng konstitusyon ay to try and decide. So, ibig sabihin, hindi ho pwede magkaroon ng motion to dismiss kasi hindi ho tayo aabot sa trial Kailangan ho may actual na trial na maganap. Nga po. Para ho dito sa constitutional obligation po ng Senado. Kasi ang motion to dismiss ay nagaganap lang po bago magkaroon ng trial. So, pagka ginawa ho nila yan, parang pagsadka po ito sa kanila pong constitutional mandate. Tsaka po, ang sila po yung uupong senator judges. Sila po yung mga judges. So, tapos sila mag-file ng motion to dismiss. Sila din na mag-decide. Parang... Well, yan po yung binabanggit actually ni Senator Ping, no? Na parang medyo... Hindi niya sinabing katawa-tawa, pero ang pagtingin ko, medyo katawa-tawa nga yun, na yung pong motion to dismiss ay hindi po abogado ng depensa ang nagsabi, kundi
miyembro po ng mga magdidesisyon kung acquit ba o convict ang ating pong Vice Presidente. Alam mo, sobrang nakaka-disappoint kayo yung mga mga membro ng Senado kasi parang ito bukod doon, parang nagiging sobrang political na yung Blatant na yung sagad nila sa mga political biases, no? Bukod ito sa impeachment kay BP Sara na gusto i-dismiss without going to trial, meron pa rin yung mga, di ba, mga resolution, na i-repatriate si dito, si dating Pangulong Rodrigo Duterte na ngayon nasa The Hague at i-house arrest. Okay lang po ba kung medyo tayo pero isang tanong sa sa impeachment di ba isa sa mga kondisyones ni Senate President Jesus Escudero para simulan yung impeachment trial is magpasa ang 20th Congress ng resolution na itutuloy nila yung kaso laban kay Vice President Sara Duterte. Is that necessary pa? Kasi ang nag-file, di ba, 19th Congress And then, ang gusto niya, ni Senate President Jesus Escudero is dapat yung 20th Congress should pass a resolution na, sige, itutuloy namin, interesado pa kami sa kaso. Ano yung pagtingin ng Kongreso, ng House of Representatives sa ganung kondisyon ni Senator Jesus Escudero? Kung wala naman hong problema kung gagawin po ng Kongreso yan. May mga nagsasabi siyempre baka parang gagawin daw po nilang poison pill o trap, no? Ito pong ganito pong kondisyon. Pero pagtingin naman ho natin, wala naman hong magbabago doon sa fact na properly transmitted ang impeachment court, ang impeachment case, no, sa Senate Impeachment Court ng 19th Congress. Sila mismo ang meron pong pagtingin na tumatawid from the 19th Congress to the 20th Congress. Ang impeachment dahil continuing body po ang Senado, no? So ibig sabihin, I think ang actually hinihingi po ng Senado ay hindi naman po panibagong impeachment resolution o impeachment case. Ang hinihingi lang po nila ang paninindigan ng 20th Congress, i-affirm lang nila na hindi, interesado kami. Talagang maglilitis pa rin po ang mga panel of prosecutors po ng House under the 20th Congress. So malinaw na hindi ito panibagong impeachment complaint. Affirmation lang. Oo. Kasi pag di ba, yung poison pill, baka sabihin, panibagong impeachment complaint, di mag-violate sa 1-year ban. Alam niyo, sa sobrang tagal na ho nung pinag-usapan natin dito, sa sobrang haba na ho ng delay, ang sabi nga ho ni Congressman Joel Chua, parang aabot na tayo sa 1-year bar Bar rule hindi ba? Ayun nga pala. December Yung nga pala kung, di ba, may 1-year ban doon sa paano kung tumagal ng ganun kahaba yung trial? Inabot hanggang 1 taon to. Mag-violate ba yun? Ay, di. Naman na pagka nag-trial na, wala na hong yun. Wala na hong galawan yun. Tuloy-tuloy ho yun hanggang matapos na yung usapin po na ito. Ang hinahabol lang naman ho nila kasi siyempre, na yung pong 4th impeachment complaint, dapat barred na yan. Yung tumuwid sa Senado po na impeachment complaint, na 4th complaint, hindi na yan dapat daw pwede. Yan naman ang hinahabol po ng kampo ni Vice President Sara Kasi yan talaga yung matibay na, hindi ko sabi hindi matibay iba, pero yan ho talaga yung pinirmahan ng 215 na mga kongresista. No? So, yan ang hinahabol nila kasi pagka nahabol daw nila yon, madidismiss talaga yung 4th impeachment complaint na yan. Pero ang pagtingin ko nga, at pagtingin ng mga abogado sa Kongreso, wala nga hong na-violate na 1-year bar rule kasi nga, yung una, pangalawa, pangatlo, never pong na-refer sa House Committee on Justice. May tatak pa sa impeachment. Kung pwede mag-segue doon sa resolution din na na yun, house arrest and hindi. House arrest. House arrest and repatriate si dati Pangulong Duterte. May reaction po ba tayo doon? Yung sinasabi nga natin dyan, alam po ninyo, sa totoo lang, okay naman natin pag-usapan yung house arrest Okay pag-usapan yung house arrest sa embahada. In fact, pwede nga natin pag-usapan yung interim release sa Pilipinas Pero hindi ho natin yung mapag-usapan ngayon kasi si dating Pangulong Rodrigo Duterte mismo ang nagsabi ho na aalis na tayo at in fact, umalis na tayo sa International Criminal Court. Noong po 2019, formally na po tayong umalis. No? So,
ang totoo, ang talagang may dahilan ba't hindi ho natin yung mapag-usapan ngayon, hindi naman ang gobyerno ng Pilipinas siya mismo. Kasi kung talagang miyembro pa rin ho tayo ng ICC, habang liniliti siya, habang nakapit po siya ron, lahat ho yan pwede ho nating gawin sa kasalukuyan. Pero dahil siya mismo ang umalis, wala ho tayong pag-uusapan Para wala tayong aktual na papel na makipag-usap ho sa ICC dahil tayo po ay tinuturing na ngayon na non-state party. Kaya nga Sorry. Tayo ay tinuturing na non-party state. Wala tayong wala tayong representation, wala tayong personality sa ICC, hindi tayo miyembro Kaya nga nakaka-disappoint yung mga membro ng Senado. Parang biglang Ewan ko, kung nag-iisip pa ba. Sorry, Kong Anyway, Kong, any parting words sa ating mga taga-subaybay? Di syempre, ang panawagan naman natin, dapat maging mapagbantay lang ho tayo. Marami pa hong mangyayari. No? So, sa mga susunod pa nga hong 2.5 linggo hanggang State of the Nation address, marami pa hong mangyayari. No? So, dapat lang panghawakan lang ho natin. Kung ang pagtingin ho natin, dapat hindi ho siya ma-impeach si Vice President Sara Duterte, panghawakan natin yun. Kung ang pagtingin ho natin, dapat siyang ma-impeach, panghawakan din po natin. Marami pa hong mangyayari mga kabayan. So, kung saan man ho kayong panig, dapat maging mapagbantay po tayo. Okay. Maraming salamat. Bicol Saro Representative Terry Ridon. Maraming salamat. Magandang gabi. Okay. Magandang gabi. Ayan, no? Nalinawan tayo na ano pa nga yan, yung impeachment naiinip na rin sila yung mga kongresista sila yung actually kaya naman pinipigilan tong impeachment na to kasi may bilang sila. Yung kung makikita mo, 'di ba, yung nakaraang Senado, may bilang sila na para kaya nga ang lakas ng loob nila na mag-file ng motion to dismiss. Kasi ang iniiwasan po dito, mapag-usapan yung kaso, yung mga ebidensya. Kaso hindi na nga pwede lang i-dismiss. Ang obligasyon nila base sa konstitusyon is to try. Ayun nga, 'di ba? Either convict or acquit. Hindi dismissal. And wala rin silang function to issue to submit. And ilang remand question yun pag-remand sa wala silang karapatan na mag-file ng motion. Hindi naman sila defense hindi naman sila defense counsel ng vice president. Sila ay senator judges. Sabihin sila yung maglilitis. Hindi sila abogado. So wala silang representation to file a motion. Ang pwede lang nila dinggin ang mga ebidensya at kung tingin nila walang bisa walang bigat yung ebidensya, di i-dismiss. I-acquit. I-acquit na pala, i-acquit. Sorry, kung tingin naman nila merong malakas na ebidensya, di i-convict. Kita mo naman paano lumulo yun kasi 'di ba yung nakita mo naman yung impeachment ni nasilang Chief Justice Corona. Na-isisway yan paano nila aanggulohan yung pagdinig doon sa kaso Ganitong mga pagkakataon, nakakamiss yung mga mga tulad nila Senator Miriam Defensor Santiago, even si Senator Juan Ponce Enrile na Joker Arroyo na may isip. Hindi yung marunong lang magsuklay ng bigote sa Senado. Wala ganun talaga. Ang nakakainis. Lagi lang ba kami hindi ako abogado. Yun naman pala, hindi ko abogado. Bakit kayo nagpipilit na magdesisyon sa mga legal matters? Yun nga, di ba? Kaya nga, kami, di ba, sabi namin, hindi kami legal expert dito. Kaya tayo kumonsulta sa isang congressman na abogado pa. Di ba? Para ipaliwanag sa atin yung mga yung mga isyong kaugnay nung Supreme Court order sa impeachment, yung implikasyon nito. At lumalaki yung bilang ng mga organized groups na nanawagan na simulan na yung trial. Kahit sa survey, lumalabas na mas maraming Pilipino ang gustong ituloy na ang impeachment. Kasi itong akit natin lagay paano na politika to dahil epekto to nung nakaraang election dahil nakita nila na
marami no ang bumoto sa sa Duterte candidates, kandidatong mga sa kampo ng mga Duterte, kala lang ganun na. So ang pinaghahandaan ito 2028 na. Ay lang i-antagonize na yung mga bumoto no sa Duterte candidates. Pero ngayon, nagdadaydayan na yung sympathy kasi epekto naman yung resulta ng epekto naman yun nung timing nung pagkahuli kay dating Pangulong Duterte kaya lumakas yung sympathy. Yung sympathy votes. Ngayon, nagda-die down na. Nakabawi na nga, di ba? Yung survey 10%. 10% ng tinaas. 10% ang tinaas ng rating ni BBM. Pangulong Bongbong Marcos. Nabuwaba kasi nung May nung June, umakat na ng 10%. At tingin nila kayang sustain yung momentum dahil tuloy-tuloy naman yung mga programa ng administrasyon. So ngayon, tayo bate? Tayo sa mga yun. Bago maubos yung oras natin, syempre baka magkala sa ating mga taga-subaybay natin. Si Romel Lipid, sabi niya, mapagpala, maligayang Martes po muli sa ating lahat. Yan, si Menchi Manalo Mendoza, nanonood siya ngayon, sumusubaybay din. Si Manalo, Tetay, tambayan na. Melissa Monico, good evening. At si Roberto Ignacio, magandang maulang hapon po siguro to sa inyong lahat. Pakibati naman po yung mga crush ko na sina Faith Ginto, dami, babaero ka. Faith Ginto, Francesca Gipala, Gretchen Salvador, Catherine Galanida, at Leslie K. Orozco. Salamat po mula sa Pasay City. At syempre, yung ating mga kasamahan dyan sa Quezon City Science High School, si Mami Angela Curia, si Mami Gillan Atienza, Mami Annabel Gaetano, Mami Rose Quesada, sila Steve Sumido, sila Mary Ann Pajemo, si Grace Tangpos, si Rochelle de la Peña, at sila Raven Cabalonga. Yan, magandang hapon sa inyo diyan sa Daily Chronicle. Yun, no? Guliin po niyo magbasa no, Daily Chronicle. Your virtual newspaper. Yun, meron pa tayong ilang minuto pa, no? Yun na sabi ko kay Kong, di ba nabanggit ko. Nakaka-disappoint talaga tong Senado. Parang hindi mo alam kung parang bawal mag-isip. Oo. Parang bawal gamitin yung utak sa hindi naman lahat, no. Yun lang maiingay na na alam nila na umalis tayo sa ICC at yung benefactor pa nila. Kasi di ba maamin naman silang supporters sila ni basta sabi pa ni Senator Robin Padilla, kahit sunugin siya, mangangamoy Duterte siya. Ang dami lang nanawagan ng sunugan di ba? So tawag dito, alam nila na dati Pangulong Duterte pa yung nagdesisyon na umalis tayo diyan. So wala nang say ang Pilipinas doon sa ICC. Ngayon sasabihin mo i-repatriate. Paano mo sabihin sa ICC na, oy, ibalik niyo sa amin 'yan? Wala na nga tayo sa posisyon magsalita doon. Ang pwede nga lang nilang gawin diyan kausapin lang yung council ni former President Rodrigo Duterte. Dapat ang magsabi niyan sa ICC, hindi ang Senado, hindi ang Kongreso, hindi ang Philippine government, kasi hindi tayo miyembro ng ICC, hindi tayo non-party state, sabi nga ni Kong. Wala tayong representation doon. Tapos sasabihin pa syempre yung house arrest contingent yan doon sa mare-repatriate. Hindi pa ka nare-repatriate, nag-file ka ng motion para sa house arrest. At bakit ka magka-file ng repatriation at naka-house arrest sa Philippine government? Kukumpil mo, inuobliga mo yung Philippine government para yung ICC. Hindi naman Philippine government ang magde-decide. Hindi naman una-una hindi nga tayo party ng ICC, no. Pangalawa, hindi naman sa Pilipinas hindi naman sa Pilipinas nililitis. Anyways, wala na tayong oras. Kaya dito nagtatapos ang isang oras naman ng hitik na impormasyong panlipunan. Kaya mga katambay, huwag kalimutang i-follow at i-like ang aming social media accounts para updated kayo mga katambay sa ating Facebook, The One, 12:06 AM,
YouTube at The One 1206 AM, TikTok at Instagram at The One 1206 AM, at syempre ang Twitter namin na at The One 1206 AM _. Muli, ako po si Charlie Manalo. At ako naman po si Confi Manalo. Hanggang sa susunod na linggo, mga katambay. Kita-kita ulit. Kita-kits!